At naalala niyo pa ba, Kuya Rick, yung feeling nung una kang nag-event cover? Naalala niyo pa ba? Una? Oo. Oo. Masipag pa ako mag-shoot. Tutuloy mo ba yung photography? Parang magastos. Legit. Tapos hindi mo naman alam pa yung gagawin mo talaga sa industry. Ang mga hype ng shooter na to, ano yan, medyo masama ugali yan. Malakas yung loob ko kahit blurred, kaya mong ipa-sharp. Kasi marunong ka mag-edit eh. Titingin ka talaga sa style ng iba eh. Doon mo mabubuo yung style na yung sa'yo talaga galing. RDC photography. Parang yan yung peak dream ng mga freelance tulad natin. Major pinaka naging problem ng RDC way back 2023. Muntik na magsara. At naalala niyo pa ba, Kuya Rick, yung feeling nung una kang nag-event cover? Naalala niyo pa ba? Una? Oo. Oo. Masipag pa ako mag-shoot. Tutuloy mo ba yung photography? Parang magastos. Legit. Tapos hindi mo naman alam pa yung gagawin mo talaga sa industry. Ang mga hype ng shooter na to, ano yan, medyo masama ugali yan. Malakas yung loob ko kahit blurred, kaya mong ipa-sharp. Kasi marunong ka mag-edit eh. Titingin ka talaga sa style ng iba eh. Doon mo mabubuo yung style na yung sa'yo talaga galing. RDC photography. Parang yan yung peak dream ng mga freelance tulad natin. Major pinaka naging problem ng RDC way back 2023. Muntik na magsara. At naalala niyo At naalala niyo pa ba, Kuya Rick, yung feeling nung una kang nag-event cover? Naalala niyo pa ba? Una? Oo. Oo. Masipag pa ako mag-shoot. Tutuloy mo ba yung photography? Parang magastos. Legit. Tapos hindi mo naman alam pa yung gagawin mo talaga sa industry. Ang mga hype ng shooter na to, ano yan, medyo masama ugali yan. Malakas yung loob ko kahit blurred, kaya mong ipa-sharp. Kasi marunong ka mag-edit eh. Titingin ka talaga sa style ng iba eh. Doon mo mabubuo yung style na yung sa'yo talaga galing. RDC photography. Parang yan yung peak dream ng mga freelance tulad natin. Major pinaka naging problem ng RDC way back 2023. Muntik na magsara. Going creators, I welcome you to the Creatives Podcast. We're here to steal your attention, replace it with discussion, and leave you with the lesson to aid you in your venture into the creatives journey. Welcome to the Creatives Podcast, your go-to source for creativity. And today, we will be with one of the founders of Prisma Creatives. Walang iba kundi si Mark. Hello everyone. Ako nga pala si Mark Fernandez. Pwede niyo akong tawagin MF.
MF photography, siya yung ginagamit ko sa pagpe-freelance ko. Yun. So yun, nasabi ko na din, freelance photographer po ako, and I'm one of the founder of Prisma Creatives ng STI College of Novaliches. Yan. Alright. So, take note, just parang additional facts lang for our viewers. Magkaka-schoolmate kami. Magka-schoolmate kami ni Mark. So, ako 4th year, kayo? First year po. First year. Hindi ko na siya natapos. Oo. Kasi nag-proceed na ako sa full-time freelance. Yan. So, parang balik-aral. So, yeah. Magkaka-schoolmate kami niya ni Mark. So, yan. Nakilala nyo na ang ating co-host for today's video. And next is our guest. But before that, I have a question for our viewers. So, have you ever wondered what it takes to turn a passion for photography into a full-time career? Na-imagine nyo na ba yun yung parang passion or hobby lang? Tapos magiging kinalaunan is magiging full-time career mo na. So today, we have the pleasure of chatting with a guest who's not only a skilled photographer, but also a testament to the power of dedication and hard work. So we'll be tracing their steps from their initial spark of interest in photography to navigating the challenges and celebrating the success of building their own business. So here's our guest, Kuya Ricky, aka RDC Photography. So, ayan. Hello sa ating lahat. Ako nga pala si Ricky De La Cruz, aka RDC. Yan. Sir. Isa din sa tinatawag sa akin yon. Pag mga supplier, RDC. Oo. Yan, may mga kumukuha sa akin, RDC. Pero sa mga kasama ko, yan, Quiz Ricky lang. Yan. Ganun lang naman. And yan, ako yung RDC sa RDC Photography. And nag-start yung photography after pandemic. Blessing in disguise yung pandemic. Grabe. Parang sa iba, parang guho. Doon sa akin, doon nag-start. So, dahil walang trabaho, ang hirap magharap ng trabaho, may camera na, D3 to pa. Oo. So, D3 to mga DSLR days. Oo, yun. D3 to na sinubukan. Taga-church lang din yung unang naging client ng RDC. Oo. So, yun. Doon ako nag-start. Then, bago yun, pasukin na ngayon na maghanap ng trabaho kasi undergrad ako ng ComSci. So, yun. Computer science. Computer science. Kasi gusto kong maggawa ng games eh. Oo. Di ba, doon papasok yun eh. Computer programming. Yan. Yun yung isa sa gusto ko. Na yun eh. Branch na yun eh. Tapos yun, hindi ko rin alam ba't ako napasok dito. So okay, so malalaman natin ngayon kasi quick background story lang. Nakilala ko si Kuya Ricky nung hinar siya ni Pastor Jomar Tibe and Miss Christine Tibe sa kanilang kasal to cover their wedding event. So, it is a same day edit. Tapos, yung same day edit na yun, manghang-mangha talaga kami. Literal. Legit. Kita nyo naman, sir, yung yung reaction namin dun. Grabe. Yung napakamay ka pa nun eh, bago kami Yun yung isa sa naalala ko sa'yo. Talagang, iba yung may akap ka pa nun eh. Oo. Yun eh, parang pahigop ng talento. Pahigop ng skills. Basta ganun may kakaiba. Nung time na yun, sabi ko, yun pala, talagang namangha yun sa part na yun, no? Legit na namangha kami noon that time. At speaking of Mangha Multimedia Production, which is yung binubuo ko naman, isa si RDC Photography bilang inspirasyon namin doon. Na tinitignan na, nakikita nyo ba yun sa mga page nyo kung sino yung nag-i-stock? kung sakaling may makikitang ganun. Siguro nakaspam yung pangalan ko doon. Angela Grabante, like this, ganyan. Natatandaan ko yun, lagi kang isang beses, nag-PM ka pa sa page. Parang ginawa namin content yun. Ito yun, tama. Yun, sabi niya, Sige, Orange. Oo, ituloy niya lang tong content niya kasi tapos na-inspire kami noon, parang may mga kalokohan pala na may na-inspire na para mabigyan lang natin ng context. Si Kuya Orange na buhok.
Tapos, nagpapaliwanag ng lightman siya yun, di ba? Lightman siya. Tapos, ang focus mo nun is yung talaga, yung bride saka groom. Tapos, lights, di ba, sa likod. Tapos, biglang nag-focus dun sa lightman. Nasa gitna nung imagine niyo yung framing nun. Babae, lalaki. Tapos, nasa gitna si yung lightman. Kuya Orange. Si Kuya Orange, aka Kuya Orange. Makikita natin siya mamaya, di ba? Baka. O yun. Nararamdaman ko yung presensya niya dito, no? Sige, tawagin natin. Magparamdam ka. Magparamdam ka? Kaya mamaya magpaparamdam yan si Kuya Orange. Pero yun na nga, tawag namin Basta maganda lang. Basta yung maganda yung dapat may ganito ka shot, yung naglalakad ng ganyan, mabilis. Time-lapse pala tawag doon. Hindi ko alam. Tapos may establishing shot. Ang tawag pa namin doon is building. Man! Matatawa ka talaga pag nakita mo yung shot list namin ng photographer namin, si Iman na Miss Kuba. Tatawa ka na lang kapag titignan. Ano tong building? Damo-damo. Ano to? Pero nung mga recently lang, naalaman na namin, establishing shot pala tawag doon. Actually, di ko rin alam yun. Pala. Oo. Yung mga videographer ko lang may alam. Kasi sa video, wala akong ganong alam. Okay. Po. Hindi buo RDC ng ako lang. Yun. Kasi sila yung may din nun. Video, ganon. Hindi ko na alam. Yun. Yes. So, ayun ang story namin ni Kerry kung paano ko siya nakilala at ayun nga, it is a very great opportunity talaga na maging guest ka namin dito. Lalo na Lodi, di ba? Kakaiba yung feeling sa na yung Lodi mo, inspiration mo dati, nakakausap mo na ngayon, in flesh, hindi na lang sa ini-stock mo lang sa Facebook. Ang ganda nitong mga shot nito. No, pero, yeah, we're so grateful talaga dito. Thank you din kasi hindi namin nakalain na may gano'n. Lagi ko kausap si Kuya is Orange mo na nakakatuwa naman kasi may mga nagchat-chat sa page. After mo, may mga iba pa rin nagchat na nangihingi ng preset, ganito, ganyan. Pero ikaw yung namumukod tangi na lagi nung time na yon. Ang kulit no? Ang kulit Nag-highlights ka, Kaya nagbuo ako ng isang reels nun. Dedicated din sa iyo yun Lumabas yung pangalan mo nun Angela Gravante. Parang nag-appear dun sa video na Quiz, more orange. More orange content. Naputo lang dun pero planado na sana namin yun. Saka nagbago yata yung kulay ng buhok no? Nagbago. Okay. Kulay kaya yun, no? Basta makikilala natin yan, makikita nyo yan mamaya. So, yun siya. Yun yung mga nakakatawang mga background story namin. So, with that said, we are really honored to have you here in our podcast. So, before we start the true discussion, let's play a fast, fun game called Questions from the Curiosity Bowl. Yun! So, pasok! Kuya Orange! Hindi pala. Former Kuya Orange. So, kaway ka naman. Kaway ka sa camera. Ayan, kaway sa camera. Yes! Former Kuya Orange ngayon ay Red na. Kuya Red na. Alright, so ang context nito ay ang gagawin natin is bubunot kami ng 10 questions tapos parang fast-paced talk lang tayo. Aso pusa. Okay. Yan. Sige. Try natin. Okay. So, ganun tayo. Okay. So, bunot ka na, sir, tapos bigay niyo na sa amin yung 10 question. Tag-10. Alright. Yep. No? Ayan. Tansyahin ko na lang. Titimbangin ko na lang. No? Okay na yan. Okay na yan, sir. Ayan. Alright. Ayun. Okay. Sinong mauna sa atin? Topic tayo, bro. Isang bagsak. Isang bagsak lang? Okay. 1, 2, 3. Uy! Ikaw muna. Okay. Unang banat. Mabilisan lang to, ha? Unang tanong, natural light or artificial light? Natural. Natural. One word to describe yourself. Passionate. Favorite color? Light blue. Coffee or tea? Coffee. Sweet or savory? Savory.
Masarsa ba yun? Masarsa sa Tagalog yun, di ba? Morning person or night owl? Ayan, morning Night person. owl. Okay. Dahil sa event, Introvert or extrovert? gitna. Meron ba nun? Ano? Anong tawag doon? Parang amphibian. Pang 8 question. Favorite season? Season? Tag-ulan. What is your camera brand bias? Canon, Sony, Nikon? Or Nikon. 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 Oh. Last question is, what is your biggest red flag sa mga shooter? Ano yun? Yung ano, yung parang, yung mga, red flag. mga Red flag kapag po. nag-outsource. Ah. Na ganun. Sa shooter? Sa mga shooter. Late. Bakit nakatingin ka sa kulay pula buhok? Medyo ano tayo pagka late. Yan. Red. Mga late. Okay. Ako kasi late din eh. Okay. Yun. Okay, tapos na. Okay. Ready ka na ba sa round 2? Ay, Round 2. let's go. What's your biggest fear? Yan na, mental block ako Anong pinakamalaki mong kinakatakutan? Bukod sa mawalan ng kliyente. Mula kay Lord. Mawala kay Lord. Okay. What's your favorite sound? Worship. Worship. Ang hirap buksan. Yeah. What's one thing on your bucket list? Makapag-shoot sa Israel. Ooh. Big dream. Big dream. Okay. If you were an animal, what would you be? Kalapati. Kalapati. Dove. Alright, Dove. Ang hirap buksan talaga. Favorite tool of your trade? Alin? Favorite equipments or gear? Lens 85. Okay, 85mm. What's the last song you listened to? Ano yun? Jesus over everything. Alright. So, what's your dream photography location? Batanes. Ooh, Batanes. Ganda mag-shoot dun. Tama. Solid yun. Okay, film or digital? Bot. Both. Okay, iba pa rin kasi yung feeling ng film. So, if you could photograph any historical event, which would it be? Pagkamatay ni Rizal. Oh. Cinematic yung pagkabaril, no? Di ba? Solid. Alright. So, yan. And that's a wrap up for our Curiosity Bowl question. So, thanks for playing along, Quiz RDC. Thank you. That was a fun way of getting to know you a little better. So, at bago tayo magpatuloy, meron pang dadalhin ng mga foods and stuff. So, from bowl of curiosity to bowl of snacks naman. Hey, let's go! Magandang. Yan ang magandang yung chill lang tayo dito. Kain, usap. Tapos, drinks. Jong? Yun. Brought to you by our Reels editor, Al Jopri Ablang. May pa-shoutout tayo, no? Alright. Okay, so, habang sinaserve nila, patuloy na tayo sa ating discussion. So, okay, now that we are done learning about each other, how about we start the creative exchange? A quick fire Q&A where creative ideas and insights are shared and sparked. So, let's go! So, in this episode, we'll delve into the fascinating world of photography. Grabe, napaka-fascinating talaga ng mundo ng photography. Ano yung parang, speaking of fascinating or amazement, parang, kapag sinabing photography, ano yung pinaka-nagaano sa inyo? Kasi, photographer? Ako lang na iba dito, Ako yung videographer. Videographer kasi ako. Gusto ko din yung photography, pero nakaka-challenge siya kasi still lang. Oo. Di ko siya kaya. So, ang tanong ko sa inyo is, ano yung one word that explains kung paano kayo na-amaze into photography? Quick lang. Sa'yo muna, sir. Ako muna? Yes. Ikaw na muna kaya. Oo nga, si Mark. Ang forte ko kasi is, more on portrait, tsaka yung mga kiddie party. Yun. Ang one word lang ba? Sige, okay lang kahit sentence. Ang kasi sa pag-kiddie party, gusto ko yung kadalasan yung mga yung mga candid. Parang nakikita ko yung
reaction talaga nila, yung joy nila sa mismong event na yun. Pagdating naman sa portrait, yung napapakita ko yung beauty talaga ng subject ko. Oh. Ngayon, guys. Kung one word photograph, magical. Magical. Oh, grabe. Oh. Kaya mong papuntahin sa ibang mundo yung client. Depende sa, ayun. Depende din sa kung ano. Woo! Yung tipong no? Meron pa ako nun isang shot na mga inaano sa inyo. Parang sa garden lang yata, pero ang magical niya, parang yan ang gusto ko doon. Yun din sir, yung parang kasi still life lang yung photo. Tapos parang makukwento mo dun yung story gamit yung kasi yun. Tinitingnan ko parang parang naglalakad pero nakatayo lang naman. Diba? Yan, isa. Yung daloy nung damit nung bride, grabe. Ang majestic niya, ganun. Yun, din, sa coloring, dun na papasa yung story ng Okay. Sa post-production siya. So, depende sa kulay. Guys, kampay. Kampay! Kampay tayo, kampay! Ayun, let's go! Okay, note. Hindi po ito alcoholic drinks. This is just soft drinks. So, ayan na. Punta na tayo dun sa first question. How did you discover your career in photography? Bago mag-pandemic, naging editor ako. Photo or video? Photo. Oo. Way back 2018 siguro, naging editor ako. Kaya naman wala talaga akong alam. Photoshop, wala akong kaalam-alam. Wala lang akong makuhang trabaho. Kasi yun nga, ang sakit ng mundo. Pag undergrad ka, ang hirap maghanap ng trabaho. Totoo po. Tapos may lang sa akin, isang taga-church na naghahanap sila. Magbantay nga lang ng shop. Oo, parang photography shop siya. So, pinasok ako doon. Then, natuto ko mag-edit. Kaso, nung time na medyo okay na, nag-pandemic. Then, after that, meron akong camera. Binili ko, parang yun? 12K. Pinangutang ko siya. Year, yan? Year 2010? 2005? Mga 2020, 2019. Mga 2016, gano'n, 17. Okay. Doon ko siya unang binili. Oo. Parang lang ako na curious, gano'n. Tapos parang, ang angas may camera ka. Dito. Parang, yun, doon, hindi ko siya nagamit nung binili ko. Hindi ako naging photographer noon. Parang, meron lang ako pero wala. Wala akong work sa photography. Then, pandemic, nawala ng trabaho. Halos lahat. Nag-try lang ako mag-shoot yung isa naming ka-churchmate. Parang libre ata, gano'n. Photo lang. Then, yun, kahit pa paano, day 3 to 12K, kit lens, doon ako nag-start. Parang medyo malakas yung loob ko, kahit blurred, kaya mong ipa-sharp. Kasi marunong ka mag-edit di ba? Parang gano'n, Tapos kahit madilim, pag kit lens kasi madilim, siya parang... Yun yung challenge ng pag kit lens. So, kahit madilim, kaya mong paliwanagin. Ganun. And, doon ako nag-start. Pandemic parang, 30 tao lang ang pwede sa isang event. Wedding, 30 tao, kasama yung photographer, caterer. Oo. So, siguro ang mga bisita lang nun, kasama yung ikakasal, mga 15 or to 20. Tig 15 sa party. Yung iba puro staff na. Doon, inabutan ko yung part na yun, na kami, na 30 person lang yung sa kada event. Wedding, pero maganda yun. Kasi mabilis matapos. Kasi konti lang yung program flow. Yun yung nagpapatagal Yung photo ops, parang per table. Yun, saglit lang. Kasi bawal pa yung interaction nun bawal. Yung parang, 5 meters away ba? Yun pa ang mahirap kasi naka-face mask ka. Oo. So, pag nagpi-picture ka, medyo, ganun. May pa siya, dilemma na ganun. Doon ako nag-start. Then,
may kumuha sa aking isang resort. Alejandra. Okay. Kung saan tayo nagkakilala. Alejandra. Doon ako medyo nag-boom. Kasi may kumukuha na sa aking resort. Kasi malapit lang yung bahay namin doon eh. Doon ako nag-start na medyo lumakas. Kasi lahat ng client nila binabato sa akin. Okay. Kasi yung sa catering, Oo. pag naghahanap sila ng photographer, bato sa inyo, no? Oo, kaya nagkaroon ng Team Alejandra. Oo. Yun. Doon din tayo nagkakilala doon sa venue na yun. Eh, yun. Doon ako nag-start. Hindi ko rin alam kung bakit ako napunta sa photography kasi ang layo. Wala akong alam. Inano lang. Talagang dinala. Dito sa na to. Si Lord, lahat yun. Nung part na yun. Siya yung nagdala. Ganon. Ay, meron din, share ko lang. Meron kasi akong prayer nun. Dahil gusto ko umattend ng church. Ang prayer ko, mawalan ako ng trabaho Saturday, Sunday. Okay. Kasi gusto ko mag-minister eh. Oo. So, ang trabaho ko dati kasi mga alam mo, mga nagbubuhat sa mga pabrika. Ganon yung work ko dati. Okay. Oo. So, arawan talaga siya. Tapos, shifting kasi yun eh. May pasok ng gabi, may pasok ng Sunday. Gusto kong mag-minister sa Lord. Nag-pray ako noon na sana walang pasok ng Saturday, Sunday. And doon ako pumasok sa sa editing. Walang pasok ng Saturday, Sunday. Kaso kulang prayer ko kay Lord. Maliit sahod. Okay. Wag na gano'n ka. Bakit pala in-specific ka? Specific na. Lakihan yung sahod, ganito, ganyan, no? Kulang. Okay. Tapos yun, and after nun, unti-unti, tinugon talaga. Dinala sa ganito, ganyan. Doon nag-start yung, pagiging, yung RDC photography. Loob din ng church. Mga taga-church yun. Grabe yung process, no? Grabe, oo. From down talaga to greatness, eh. Parang yun nga, lukot na lukot na pera, na maputik, ganyan. Pero may halaga ka pala. Yeah. Ganun. The best yun. Yes, sir. Grabe. Nangyari. It all happens talaga in God's will and God's timing. Tama. Oo. Kasi, no matter kung gaano ka man kagaling, gaano ka man ka-skilled, no, kung hindi naman i-allow, or hindi naman papahintulutan, they will. Ayun nga yung term natin is, hindi talaga kaloob, is hindi mangyayari. Hindi mangyayari. So, pag sa'yo. Pag sa'yo. Pero pag hindi. Hanap ka na lang. And yun, yung konting yung sa RDC photography, hindi lang siya isa. Marami kami. Yeah. Lahat taga-church. Drummer namin, keyboardist namin, guitarist, worship leader, song leader. Lahat yun nasa RDC. Oh. Okay. Marami rin akong pinasok. Nag-host din ako ng event dati. Okay. Kaso, hindi ko trip. Pero medyo kumita naman ako. Kaso, hindi parang siya. Walang spark. Wala. Ganun. Walang spark no? Kasi gusto mong kumita kahit gagawin mo eh. Nag-lightman din ako. Nag-start talaga sa lahat. Ganun. Sa wala. Talaga, parang na-explore nyo halos lahat sa sa Yun, mga event, nga, sa porte ng event. Except videographer. Tinanggap ko na para sa team namin yun. Hindi para sa akin. Ganun. Hindi ko inako lahat. Yun, dun lang nag-start yun. So, yun, sino po or what, sino nag-inspire sa inyo para gawin yung photography? Nag-inspire sa akin, family. Kasi gusto kong tulungan. Oo. Walang specific na tao na yun tinitinga. Kasi wala nga akong alam eh. Pati yung sinasabi mo sa akin na next, hindi ko kilala gano'n yun eh. Yung chinat mo sa Si Jason Magbaluwa. Pero ko na siya. Parang hindi mo lang siya, di lang deep yung knowledge. Okay. Nalaman ko lang siya pala yung father ng SDE. Tama. Opo. So yun, dun. Nag-inspire sa akin kasi sa yung buhay. Kung bakit ko pinasok yun, yung photography. Pero specific na tao, wala. Family ko, nag-inspire sa akin. And kagustuhan umangat sa ganun. Yung talaga, yung parang, let's reach that generational wealth. Yung parang ganun, kasi, same thing with me. Isa din sa dahilan kung ba't ko pinapursue yung multimedia arts talaga.
yung is family ko din. Oh, Yeah. diba? So, grabe. Grabe yun. Medyo na speechless ako ah. Maiyak ka. Medyo inspired din. Na-inspire ako sa story. So, ayun siya. Pero, question ko lang. Kasi di ba RDC photography is, kamusta yung di ba sa pag-angat? Sa pag-angat nyo or sa process, meron bang parang challenge kayong nakaharap? Mga major challenges? Meron. Oo. Sobra. Meron kaming isang, alam ko, nakakasama yun kay yung isang nakausap mo na major pinaka naging problem ng RDC way back 2023. Muntik na magsara. Nagplano kami kasi yung external drive di nagsasave kami doon, nabagsak. Ay, So 6 na event yun nandun. Oh my God. Wedding, almost lahat wedding, prenup doon. So nabagsak nung may nakabagsak nung yun. So syempre yung iba corrupted. Hanggang ngayon nasa Pangasinan. Pero lahat ng client okay na. Nagawa na ng paraan. Pero muntik na kami magsara. Muntik na rin kaming muntik na akong mabarangay or mapapolis. Kasi nga hindi namin mabigay yung files. Oh. Tapos medyo bago pa lang kami noon, hindi namin alam na yung nagse-save ng files, dun lang lahat sinave. Wala sa mismong laptop niya or sa computer. Okay. So, siya, charge to experience. Yung nangyayari sa amin. And 6 na event yun, grabe. Parang tumigil ako mag-post doon. Kasi pag magpo-post ako, magchat-chat yung mga client na nawala ng file. Oo. Kamusta? Hinahanap. Grabe. Nagka-trauma ako na pag may tunog ng cellphone, yung tatawag. Nako. Kahit cellphone ng nanay ko yung tumunog, kinakabahan ako. Baka sinisilip ko sa may pulis na sa labas. Grabe. Yun. Muntik nang masara kasi hindi ako sanay mag-handle nung ganong sitwasyon. Pero yun nga, dahil hindi lang ako yun, buong RDC yun. So, pinag-usapan namin lahat. So, siya, malaking problem talaga kasi event ng ng tao. Hindi mo na mababalik yun. Di na pwedeng sabihin na, Ulitan yung pwede po wedding." bang retake natin? Hindi. Grabe. Hindi pwede yun. Tsaka ang mahal ng ginastos, hindi ko kayang bayaran yun. Yung wedding. Magkano, kung okay lang kung okay lang, magkano yung financial damage nyo dun? Doon. Yung kahit estimate lang kung di kayo go na ilabas siya in specific. Minimum na nabayaran namin mga 80. Oh my gosh. So, wala. No choice. Pinag-usapan namin dahil ako ngayon parang nag-i-stand din na kuya nila. Kasi mga 22 years old lang yung mga editor namin, 21. 20 years old siya nung nangyari yon, tsaka yung iba. Sinabi ko sa kanila, sige, ganito, ganyan, i-handle natin na maayos, kakausapin natin. Kung ano yung sabihin ng client na ganito yung bayaran, hanggat maaari, bayaran natin, kung kaya. Pero kung hindi, baka pwede mapakausapan na mas babaan. And ayun, naging okay naman, hindi nasara. Praise God. Grabe. Grabe yung charge to experience. Grabe experience na yun. Grabe, oo. And yun, sa mga umuusbong na sabi mo nga kanina yung marami na nagsusulputan na yun din yung pinapayo ko sa kanila na ingatan nyo yung files. Kasi ang hirap. Nyo yan, parang trabaho nyo na eh. Pag nawala yan, parang nag-resign ka sa trabaho. Pag nawala yung business. And syempre, yung pangalan. Ganun. Yun. Sira pa yung mo. Talaga yung pinakamahalaga dun, yung pangalan yung image. Pangalan ng pangalan pa sa inyo. Nakakahiya yung mangyayari na ma-post. Saka lalo na sa mundo sa mundo ng creatives, photography, videography, napakaliit ng mundo. Kasi ikaw kakilala mag-usap ako sa iyo. Tapos nag-end tayo sa in bad conversation. Siyempre,
Usbong na yan eh. Branch na yan eh. Uy bro, wag mong i-hire to ha. Wag mong i-hire tong shooter na to. Ano yan? Medyo masama ugali niyan. Mahirap yun pagka Oo. ganun yung naging impression sa'yo. Kaibiganin mo lahat ng shooter. Kahit kakompetensya mo, kapwa SO mo, kailangan kaibigan mo. Legit. Pwedeng ikompetensya mo sila. Oo. Kailangan maayos kang makisama Oo. sa lahat. Hindi pwede. Either mababa man yun or mataas. Oo. Tama. Kasi Bago man o ano. tao pa rin yun. Tao pa rin yun. Bukod sa mga businessman, mga nasa field tayo. Pero yung parang ano ba tawag doon? Parang konsensya mo na lang yun. And syempre, if may negative impact negative sa image mo, negative din yung sa career mo. Oo, tama yun. Oo. Yun yung iingatan mo talaga yung career mo. Yeah. So sa mga nanonood dyan ng mga photographer, mga shooter, mga mahilig mag-outsource or naghahanap kasi 'di ba mga freelancer, maging mabait kayo. Maging mabait tayo. Kasi ako din freelancer din ako. Maging mabait tayo sa lahat. Ayun Ay, siya. nakakwento ko lang. May isa pa akong experience na major din. Yung matagal na siyang videographer. Okay. Lumabas siya sa akin isang beses. Unang-una, labas niya sa akin, yung memory na gamit niya, peke. Pag peke kasi yung memory mo, sa video, nyari 64, pag napuno na yung babalik, hindi mare-record yung mga sumunod. Okay. Ganun yung nangyari. Oo. So, yung naunang recording, wala na, hindi na So, lumabas siya sa akin, pag wala na daw yung files. Birthday, yung kinover niya. Nararamdaman ko, bilang kapwa mo, videographer, photographer din, kung may mali siya, tanggap niya, ginawa ko na lang ng solusyon. Kasi wala nang mangyayari. Church experience na rin sa amin dalawa. Pero hindi ko pine-pressure na, ganito gawin mo, bayaran mo. Hindi talaga. Hanggat maaari, intindihin mo talaga sila. Kasi hindi mo alam kung ano yung pressure din nila. Oh. Hindi naman din siguro nila in-intention yun or sinadya. Kasi kami din, din kami nung mga una-una. Din kami dyan sa mga SD cards sa tabi-tabi. Mga tabi-tabi ng mga tigna 32 gig, 150 pesos. Okay na yan. Magkano yung SD card sa SM? Nasa 500 plus. Ito 150 lang. Ito na lang. Kikita pa tayo dito. Yung pala mas malaki yung damage. Oo, mas malaki pala yung dash. Buti na lang sa mga ganonan. Wala pa naman kaming experience na ganon. Ay, meron isa. Recently lang. Pero wala pa napansin ka agad namin. Kaya, sige, wag niyo na gamitin yan. 128 gigabyte na SanDisk worth 200 pesos. Tapos, grabe, no? 'di ba ang laki? Ang laki ng Pero legit siya na 128 gig. Ayun nga lang, parang faulty siya na SD card. So kapag nagre-record, mamaya-maya after 10 seconds magre-record. Tapos mamaya-maya malalabas sa camera. Error SD card. Kaya etc. Error code. Delikado. Buti na lang napansin ka agad na nung videographer namin si Karshner Dabing. Shoutout sa iyo, Karsh. Makakasama ko din sa church. Sa church ko din makakasama. Okay. Shoutout sa Synchronized Media Team. Love you guys. Na-miss ko na kayo. Then, tawag doon. Buti na lang napansin talaga. Gastusan na nila yung memory card. Legit. Okay, sa mga nanonood ngayon, gastusan nyo na yung mga SD card nyo. Gastusan nyo na yun. Storage, tama. Bukod sa mga lente, bukod sa tripod, ano pa ba, gimbal, etc. Mga ND filter, gastusan nyo din yung mga storage nyo. Kaya nga hanggat maaari, maglagay din kayo ng G drive, yan. Oo. Para yung mga files ninyo, pag di na talaga kaya sa storage ng computer ninyo, lagay nyo sa G drive, mas mahalaga yun. Meron din pala kami nun, sa Google Drive, meron kami nun, kaso ang bumili nun sa Lazada.
Sa Lazada binili ng tropa. Teka lang. Ano yun? Teka lang. Nasira yung hard drive namin. So, Okay. kampante kami na meron pa kami sa Google Drive. Pero nung tinanong namin, nung binalikan na namin, hindi na ma-open yung Google Drive. Tinanong Pero namin, nakapag-drop na kayo? nandun lahat din. Kung ano yung nandun sa loob ng hard drive, Oo. nasa Google Drive din. Nung tinanong Oh. namin, bakit hindi na ma-open, saan mo ba binili yan? Binili daw sa Lazada. Mas mura. Oo, yung mga account One month lang ata yun. Delete lahat eh. Oo. Yun. Kaya hindi na na-recover. Hawit. Oh, iba talaga. Parang pinagsakluban kami ng langit at lupa. Oo. So, Time na yun. mas, lesson learned is, Lesson ang lesson dun is, yung, nung ka na sa mahal, pero sure. Oo, Yun, tama. yun yung mga hindi ka magtipid talaga. Oh, legit. Oo. Kasi, I'm- laki ng damage nun kasakali. Grabe. Yeah. Pero share ko lang speaking of storage, na banggit ko na to ng mga nakarang episode, is, meron akong 2 TB, tatlong 1 TB, tapos, isa pang 2 TB. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 TB na external hard drive. Ay, yung HDD pala, HDD. So, imagine niyo kapag napupuno na yung storage ko, may naka-stack doon na mga mga HDD. Kasi mas mura yun compare sa external hard drive. External hard drive 1 TB 2.5. Ang hard drive na HDD sa pang desktop baka sa mga diyan, baka bumili sila pang laptop pala gamit nila yun. Ayun. Yeah, Pero ayun, mga life hacks yan, life hacks. Tama. Ayun siya. So yun, share ko lang. Ayan, let's go. Let's proceed na sa ating next question. Ang next question ko po is, may nagturo po ba sa inyo or nag-mentor sa inyo para sa industry na to? Siguro yun sa dati kong work na na editor ako. Yeah, edit. Oo. Tapos lagi lang sinasabi sa akin yung rules ng photography, matutunan mo yung 3. Ayan, siguro. Okay. Una, ISO, Oo. aperture, tsaka Yung tatlong triangle. 3 golden rules, 3 golden yan. Yan. So, yun lang. And, dun lang ako nag-start. Nung nalaman ko yun, nag-try na ako. Yun, Sa manual po yun. yun. And, na rin siguro, naging, siya na rin yung tiningnan ko nung part na yun. Na, eto, nagturo sa akin, ganyan. Sa akin po kasi, since wala naman akong kilala nun ng mga photographer talaga, online YouTube University. Yes, sir! YouTube University! Sa mga YouTube University graduate dyan. Legit. Okay. Yung naging guest din namin, which is ka-schoolmate namin, si Kurt. Yan, sila Kurt na yun. Shoutout sa'yo, Melodane. Mga YouTube University graduate. So, sound producer yun na umapaldo na din sa mga sound production. Oo. Pero ibang usapan. Pero shoutout YouTube. Sa mga Marami ka na natulungan. marami ka naman natulungan ng mga panibagong creatives. Especially sa Pilipinas kasi wala pa hindi siya niche sa atin. Hindi siya palasak na parang training. Tsaka para sa iba kasi yung mga ganun parang magastos. Legit. Tapos hindi mo naman alam pa yung gagawin mo talaga sa Oo. industry. Kung tutuloy mo ba yung photography, papasok ka ba sa class ng photography talaga. Kaya yung iba, nag-i-start sa yung experience. Legit. Nood sa YouTube, paano yung ganito, paano ganyan. Ayan, living testimony, Kuya Ricky. Sa experience tama, sir. Grabe. Nan din. Wala rin specific na Oo. yun. Nag-try talaga. Doon talaga, subukan mo lang Experience talaga. Yeah. Oo. Yun, talon ka dun sa kinatatakutan mo na harapin mo. Legit. Ganun. At naalala niyo pa ba, Kuya Ricky, yung parang, yung feeling nung una kang nag-event cover? Naalala niyo pa ba? Una? Oo. Oo. Masipag pa ako mag-shoot. Yung Sabihin ng mga ibang client ko, no? Ay, tamad ka na pala tamad ngayon, na. ha? Hindi,
Pag first time mo kasi, lahat nakikita Lahat. mo eh. Daga, pusa, insekto, lahat Oo. gusto mong picturean eh. Yun nga eh. Oo. Kahit kasal eh. Oo, yung ngayon kasi, ay alam ko na. Alam mo na kung saan ka magpapahinga. Alam mo na yung flow. Alam mo na yung flow. Ay, eto, hindi to gano'n hahanapin ng client. Legit. Oo, gano'n siya. Nung nagsisimula din ako, puro safety shot talaga kailangan mo kasi di mo pa alam. Oo, di mo pa Eh, alam. nag-start ako ng first event ko, debut yun. Oo. Tapos, wala naman akong idea talaga. Kaya, ginagawa ko, ikot ako ng ikot, pitik Oo. ng pitik talaga. Oo. Gano'n. Oo. Eh, isa kasi sa technique, yung kinuha mo, kunyari, kukuha ka ng candid na masiyahan, kinuha mo na dun sa umpisa, meron pa ulit masiyahan dun sa ano eh. Ang kukunin mo lang naman dun yung smile eh, hindi mismo yung specific na bisita. So, makukuha mo pa yun sa mga susunod na program. So, may mga ano na, life hacks na kung paano ka hindi ganun mapagod sa event. Ganun. Kasi pag ako din nung baguhan din ako aligaga kami ng photographer namin, nung photographer ko. Grabe. Parang lahat. Lahat. Ay, friend, kailangan may ano yan, may kumakain shot. Pati sa tawag doon, ano ba tawag doon sa mga kasal? Ano yun sa reception? Reception ba? Reception. Dapat sa reception may mga shot din tayo dyan na kumakain, ha? Oo, gano'n. Hindi naman masyadong inaanin. Kumbaga, hindi na. Oo. Pero dati ganyan din. Oo. Yun sa cater, yun nakapila, yung pati yung mga staff, may picture kami. Ganon. Pero yun, pagtatagal, na yung mga technique. Kasi kuha mo na yan na yung flow. Yung flow talaga ng mahalaga. Tama. Bigyan nyo naman ng spill the sauce, spill the advice naman dun sa mga bagong para sa mga bagong natin. Kasi ako, ang advice ko naman dyan, at naging advice din namin sa sarili namin. Kasi yung dati, mga bago-bagong days, wala kaming program flow. So, nangangapa kami. So, na-pinpoint namin na, hindi, kailangan pala natin ng program flow. Para alam natin kung saan tayo kuha. Sa'yo, quiz. Pagka-start siguro, kailangan may shot list ka. Okay. Oo. Kung wedding, gamit, wedding essentials, sunod-sunod, habang nagme-makeup, kailangan may shot list ka, guide, kung bago ka pa lang, para hindi ka malito. And wala kang malagpasan na shot. Especially wedding essential, tago mo mabuti yung sing-sing. Kasi pag nawala yun, wala at pambayan. Oo, gano'n. Correct na sa JG Superstore yung ano mo. JG Superstore, bumibili po ba kayo ng camera? Nawala ko kasi yung sing-sing. Ay, naku, delikado. Yun, iingatan yung part na yun. Shot list mo, kailangan kompleto. Kung nag-start ka naman. Pero pag yung medyo matagal ka na, alam mo na yung flow. Yan, ano na lang. Bago ka sumabak, try mo magtingin-tingin ng okay lang na tumingin ka ng shot ng iba. Kasi gano'n naman talaga, gayahan enhance mo na lang. Hindi porket marunong ka na, idea mo na lahat. Hanap ka pa rin ng idea dun sa mga iniidolo. Yes. Ako marami akong ina-idolize na mga photography. Which is yun yung pinaka konteksto nung kung bakit creatives. Creatives kasi okay. hindi siya creatives na creative lang. May siya na creative as in magnanakaw pero hindi negative. Kumbaga kinukuha mo yung inspiration. Tapos i-innovate mo, tapos gawa ka ng something original from you. So, alam nyo na guys, etong mga nasa creative industry, which is mga magnanakaw ng sing-sing. Ay, hindi. Sorry. Baka nawal ng client no? Magnanakaw pala kayo ng sing-sing panood ko sa podcast. Wala pa naman gano'n. Wala naman. Doon mo din mahanap yung yung style na mo talaga titingin ka talaga sa style ng iba Totoo yun. Kukunin mong reference yun, tapos guys sa akin dati, paiba-iba talaga titingnan ko reference. Hanggang mahanap mo yung style na gusto mo, yung style mo talaga. Doon mo mabubuo yung style na yung sa'yo talaga galing. Sa tulong ng iba, yung mga experience ng iba, yung paano nila gawin yun. Legit. Kasi makukuha yung merong mga artists, kasi I believe,
mga photographer, mga artist din yan eh. Pero iba lang yung method nyo. Tayong mga artist is may pride something, may something na sa mga hindi pa so much mature. So, hindi pa so much mature na ayaw nila ng reference. Oo. May ganun. Ayon sa survey. hindi. Pero kung may makita kami, para yan. May mga ganong population ng mga artists na ayaw nila tumingin ng reference. Kasi iniisip nila nang gagaya lang sila. Which is, iba kasi yung panggagaya sa pagkuha lang ng inspiration, ng idea. Tama. Oo. Yeah. Tama yun. Diba? Pare-parehas tayo ng mga utak. Iba yun. Ibang-iba yun kasi kung sakaling kagayahin mo lang, kagayahin mo yung flow ng camera, anong lente ginamit nito, anong aperture, etc. Diba? Wala, parang ka lang, copycat ka lang. Pero iba yung yung nilagyan mo na ng sarili mong flavor. Diba? Tama. So, Kuya, may mga ka ba? May mga tinitignan ka bang mga tinitignan ng mga ganun, mga photographer, videographer na as parang main reference mo. Parang ina-idolize. Oo, mga ina-idolize. Mga tinitingnan. Oo, meron. Number 1, bench. Bench. Art. Yung kulay niya, grabe. Oo. Ultimo dahon, may kwento na. Picturean mo. Doon ako na-inspire. Kunyari, ito, pipicturean niya yan. Magkakaroon ng kwento yan dahil sa coloring niya. Sa coloring bench. Grabe. Sobrang, follow nyo rin siya. Nagpakilala sa akin nun yung, leader ng Kansyon, bandang Kansyon. So, yun, dun ako ang ganda nun, bench, fire, nakalimutan ko. Basta may fire spark? Fire spark ba? Oo, yun. Basta may fire yun sa, sa pangalan niya. And dun sa amin sa Bulacan, shout out kay Kuya Edward, Bien Imahe. Siya, nag-e-edit pa lang ako, nakikita ko na yung niya, mga editing niya. Kasi matagal na sila sa industry, mga tinitingala natin yan. Yun yung mga tinitingnan ko lagi. Yeah. Inspiration, mga idol. Yes, sir. Natin yan. Shoutout sa inyo, mga idol ni Chris Ricky. Yun. Best yan. Kunin nyo din yun. Magaling yun. Yes, sir. Tap in. Ilalagay namin yung contact dito sa below. Check nyo na yung mga page niya, mga yan. So, ayun, move na tayo sa next question. Next question po is, ano po yung mga lesson na natutunan nyo sa early career nyo na na-apply nyo pa rin sa work nyo ngayon? Lesson, gumising ng maaga. Matulog ng tama. Totoo yun. Kasi may shoot ka na madaling araw ka na uuwi. Kinabukasan, shoot mo ulit ng madaling araw. So, minsan sa ka na lang matutulog, biyahe. Meron nga yung mga ibang shooter ko kasi ayoko na i-experience yun. Galing sila ng north, biyahe sila pa south. Tinira nila yung ganong effect. Magkabilang mundo yun Parang from Ilocos, saan tayo sumunod? Cavite ba yun? Galing sila Ilocos. Sila Daniel, no? Tapos nagpunta sila ng So, pag uwi nila ng 5 a.m., biyahe namin 5:30 a.m. So, bakbak yun bakbak talaga. Ewan ko nga kung naligo yun Ay, shout out! Naligo ba yun? Shooter na hindi naliligo. Oy! Perang-pera. Perang-pera ka ba sa paldong-paldo yun, ganun. Gumising ka talaga ng maaga. Maging organized ka. Ganon. Yun yung mga na-apply ko sa buhay. Yun din po, napakalaga nun sa akin kasi gumawa din ako nung list ng mga gear ko para pag aalis ako, check ko na. Tama. Kasi minsan may maiiwan ka shoot ka, pag wala pala SD card mo. Wait. Patay. Yung SD card mo nakatingin sa'yo, no? Paalis ka na. Yung mga nakikita nga minsan sa Facebook, nagpo-post sila, backup, naiwan ko yung SD card ko. Wait.
Ayoko mangyari sa akin. Ako nangyari na. Naiwanan niyo mismo SD card? Naiwanan. SD card. Anong event po yun? Pre-debut. Sa Korean Temple, Bukawi. Oo. So, sabi ko, yun, buti malapit lang. Parang sino po may ano, ang shooter ko din yung pumunta doon. Nag-angkas lang din sila. Pero Buti po nakakaya sa yung client. solusyon na ginawa nyo, hindi kayo bumili sa gilid-gilid. 150. Oo, hindi. Malayo kasi yung, nakakatakot bumili doon sa mga cellphone. Iba kasi ang memory nung nung camera. Legit. Sa mga, doon nga lang din ako bibili sa mga legit store talaga ng ano. Tama. Mas okay nang magtiwala ka sa ganun kaysa sugal mo eh. Legit. Madaming palpak ang naging namin dati. Page. Yun, mga ganun, nakakalimutan. Importante din pala yung assistant pag mag-shoot ka. Okay. Oo, kahit mabawasan kita mo, magdala ka assistant. Kasi siya yung magbabantay ng gamit, mag-check kung may naiwang nakasaksak, ganun. Parang, Okay. Kahit bigyan mo lang siya ng, depende, kung kaibigan mo na naman, thank you na lang. I love you. I love you. Kapit na lang tayo. Kapit na lang tayo. Libre kita kape. Ayan, si Red. Kaya Red na ngayon. Napakasipag. Yun, importante sa huwag mong tipirin yung magdala ka talaga assistant. Siya yung mag-check ng mga gamit. Yun. Grabe yun. Kasi, aminado ako kasi sa team namin, ako yung head, pero ako yung burara ako. Burara ako sa mga gamit. So, napaka-thankful ko kay Karshner Domingo. Shout out talaga sa'yo kasi napakasinop. Uy, baka makalimutan. Uy, yung ganyan, nakalimutan Hidden natin. gem yan. Yung Hidden mga gem. ganyang assistant. Ang lupit. So, yung isa ba din namin, yung photographer namin, medyo same kami, na medyo maano sa gamit. Pero, Burara. sabihin na natin na burara. Tayo eh. Burara din. Well, ang burara talaga eh. Pero, tinatry ko naman baguhin, pero, meron pa rin Ayun, pero salamat sa mga ganong mga importante talaga yung mga ganong Tama. So, yeah. Tapos, wait lang. Meron akong question. Personal question ko to. Kasi, umalam kami sa photography. Alam na namin kung paano titirahin yung video saka photo. Ngayon, ang challenge namin, paano namin i-communicate kay client? Ayun yung challenge namin personally kasi may idea kami, ang ganda ng idea namin. Pero kapag nandyan na on the spot, nahihirapan kami i-convey. Kasi Kuya Ricky, nung nakita ko kayo kung paano kayo magtrabaho, napakagaan lang, ang saya. Ang saya lang. Paano nyo anong tip nyo dun or paano nyo na-achieve yung ganong level? Siguro, naging edge namin nun, magkakakilala talaga kami. So, no pressure. Pag inutusan mo siya, hindi yung parang magiging bossy ka. Hindi magiging dating sa kanila bossy. So, pag may inutos ka na ganyan, sunod agad sila ganyan. And sa communication dun sa client, mahalaga talaga, adjust mo rin yung character mo. Kailangan, alamin mo rin muna kung ano yung character nung client. Kung introvert siya, try mong maging jolly. Oo, kasi doon mo makukuha i-discern mo kung ano yung makakapagpasaya sa kanila. Papakiramdaman mo. Pakiramdaman mo parang medyo off to kasi may mga client na hindi okay sa mga jokes, mas okay sa kanila yung serious. Lang, tapusin lang natin to yung ganun. Pakiramdaman mo sila, kausapin mo, ganyan. Yun, importante. Hindi porket marunong ka mag-photo, video, goods na. Kasi iba-ibang tao yung makakaharap. Yan parang pumapasok siya sa directing. Dinadirect mo yung yung tama. tao eh. Oo. Tapos, hindi naman lahat ng client photogenic. Marunong pasonorin. Ganon. Oo. So, kailangan
i-acting mo muna. Pwede ba mag-sample? Ayun. Sample ba? Sample ka nga. Pasok ka dito, Kuis! Pasok ka dito! Paano? Tara, boys! Sa Pride. Paano yung sa Bright? Ayaw? Sayang. Makakita sana tayo ng acting na ano. Okay, hawakan niyo po sa ano, dito. Oo, ganyan. Haharap diba? po dito. Oo. Tapos titingin po sa camera, tapos ngingiti. Yun. Meron na nun sa mga sa mga reels, 'di ba ganon? Totoo 'yun. Oo. Hindi lang pala siya, kasi yung iba dun napapansin ko, content ka lang yan. So isip ko, hindi totoong nangyayari to. Akala kasi nila, bino-voice over lang. Ganun, kasi di ba, sikat ka lang na may ganyan, hindi yun talaga yung nangyayari. Ganun talaga yun. Okay, tingin sa pogi. Oo, yan. Kailangan maging ganun ka. Ang lupit mo nun. yung loob nila. Kasi mapapatawa mo yung ganun. Legit. Kasi yung videographer naming isa, yung nag-video kay Pastor, introvert siya. Hindi siya marunong talaga Pero pinalakas niya yun. Yun yung naging edge niya. More on serious mood siya. And dun papasok yung kami. Siya yung serious. Kailangan mag-jive kayo eh. Photo, video. Magbalanse kayo. Okay. Kung ikaw, jolly ka, merong isa na na hindi ganon, jive kayo para mas maging okay yung daloy nung Ganon. Oo. Kumbaga, napaka-importante din talaga yung, kung meron kang ka-team, is, yung ano mo talaga, parang, ganon talaga kayo. Body mo talaga. Duo talaga. Duo. Oo. Yun, ganon. Ganon yun nangyari sa amin. Parang naglalaro lang talaga. Oo, kasi sobrang nag-enjoy kami doon nung kasal talaga ni Pastor. Kita mo naman, ang ganda nung pinalabasan talaga ng partner. Legit. Parang naglaro lang. Ganon lang. Okay, tapos. Akala ko nga, kasi bago pa ako doon, wala pa akong idea may idea ako pero hindi ko pa alam kung paano tumira yung mga professional talaga or mga nasa industry talaga dyan. Nagulat ako, ganito lang pala kasaya. Ganito kasaya sila makatrabaho. Ayun. So, kailangan yung ma-master yan sa mga nanonood ngayon. Communication skills. Tama. Yeah. Yun pala yun. Hindi ka lang dapat skills. Skill na sa photography, video. Kailangan yung directing mo din. Since we're talking about sa beginners, ano po ba yung mga common mistakes ng mga beginners at paano po natin maiwasan yun? Common mistakes. Ano nga ba? Meron. Ano nga? Mahirap Ang common mistakes sa ayun, tingin ko yun, isa yun sa common mistake. Kasi doon kami lumagakpak eh. Lumagakpak? Doon kami bumagsak. Bagsak kami doon sa pag-communicate. Doon na nagagawa naman namin. May maganda naman na outcome. Pero parang yung experience habang ginagawa namin is parang may aloof moment. Parang may ilang factor. Okay. Ganon. Ayun. Tama. Ganon. Recently ko na lang kasi na-achieve yung ganong skill eh. Yung hindi sila may ilang. Though, pinipicturean ka namin, binibidyohan ka namin, pero happy lang. Hindi as walang pressure. Pero ayun, isa yun sa mga bagsak ko talaga. Sa akin siguro yung ewan ko lang kung nagawa niya din to. Sa akin yung pagiging entitled. Inaamin ko talaga. Okay. Yung nag-i-start kasi ako, sabi ko, dahil nag-event na ako, parang ayoko na binababa yung presyo ko. Pero sa akin, wala pa naman talaga masyadong alam. Parang tiyataas ko lang yung ko. Tapos, pag may mga shoot nun, ayoko na ng libreng shoot. Kasi feeling ko may na ako eh. Pero, starting pa lang talaga ako nun. Inaangat ko na kagad ng pilit sarili ko. Ayun yung pagkakamali ko, nag-i-start ako. Legit. Kaya, tumagal ako nun bago natuto talaga ng yung ganun, may nakilala na ako ng mga nasa industry. Doon ko nalaman yung mali pala yung ginawa ko nung una. Okay naman yun talagang meron ka standard sa sarili mo. Pero, isakto mo lang din dun sa kakayanan mo. Baka maningil kasi tayo ng mataas tapos yung output mo hindi tutugma dun sa Meron kasing mga bagong photographer na akala nila may camera na, goods na. Pagdating dun sa event, ang layo. Kasi may mga nakuha ko na
kunyari nag-e-event ako, medyo kinapos ako, kumukuha ako sa iba. Yun yung naging mga naging mali ko na hindi ko na background check gano. Pagdating ng output, sablay. So, hindi porket may camera ka, aralin mo talaga, mahalin mo yung yung photography, hindi lang basta pera. Legit. Oh. Mahalin mo yun. Mahalin niya yan, guys. Kumbaga, yun nga yung sinabi ni Mark. Yung mga libre or kahit mababa yan, starting ka, dapat ipunin mo yun Tama. hanggang sa makuha mo, mabuo mo yung portfolio mo, yung experience, yung skill set mo. Kasi Tao na ang magtataas ng value mo. Hindi mo kailangan itaas yung value mo. Kusa. Tsaka sila din makakita nun eh. Totoo yun. Legit. Minsan nga, sasabihin pa sa'yo, ang mura naman ng mo. May mga client na ganun eh. Yung iba, mahal. Merong iba naman, ba't ang mura naman po yung package nyo? Kung-compare ka pa sa yung presyo mo sa presyo nila. Ganito lang binibigay sa amin, ba't sa'yo mahal? Doon na lang kamo sila. Ang doon, sagot ka doon, nakita nyo na po ba yung output ko? Ganun, parang na lang yung compare nila sa Ganun yung mga dito, mga rebatan eh. Rebat. Anong rebat mo dito? Kuya Ricky, may na-encounter ka na bang ganun? Ano yung mga rebat mo sa mga ganun? Sa ganun? Oo. Minsan di ko na nire-reply yan eh. Kasi... kasi alam mo na yung value mo. Di mo na Pero kailangan meron explain. naman may tumatawad naman na yung mararamdaman mo pag-chat pa lang niya, magaan na yung loob mo. Ay, pwede itong ma-discountan. Merong hindi. Ganun. Di ko na nire-replyan. Hindi dahil sa hindi dahil sa yung parang alam ko na yung outcome. Problem ako dun sa client na yun. Parang baka ang daming hanapin, ito lang yung ibibigay na So, yun. Yeah. Okay, so ayun talaga, communication pa rin. Communication skill pa rin yun. Babagsak na. Tama yun. Photography, lalo na kung solo ka, hindi ka nangangamuhan. Yung solo photographer ka. Kailangan talaga kapain mo kung sino yung client mo. Tama. Communication talaga. Paano ka, alamin mo din yung client mo talaga isa sa mga totoo. Yung character nila. Kasi meron ako dun nakita sa group is, naman to sa field naman ng graphic design. Hindi niya background check yung niya, yung client niya. Estudyante lang pala. No. Tapos nagawa niya na. Lang worth 5,000 pesos na logo. Tapos ang binigay niya sa kanya, 50 pesos. Yun lang. Sabi sa mga comment, ba't kasi hindi mo background check? Ayun profile pa lang, estudyante yan. Ano i-expect mo dyan? Hindi naman sa sa mga pagda-downgrade sa mga estudyante, pero yung realidad na yung may iba pa silang priority, ginagastosan. Legit. Saka pa lang, allowance pa lang yung source of baon. Source of baon. Background check na talaga nila. Client nila. So, kapag may mga nag-chat na clients, check nyo kaagad yung profile. Yan, ganun din sa akin. Pag may nag-chat, copy-paste yung pangalan, check sa Facebook. Yan. Lapag. Mamaya, taga-ibang bansa yun eh. Yeah. Ang tagal mong kinausap, yun pala. Sa Japan po yung area. Okay lang kung sagot nila lahat eh. Wait. Buti sana kung Japan Street sa Harmony lang pala no? Pero, since we're talking about client, paano nyo po nakuha yung first client ninyo? Tas ano yung marketing strategies na ginawa ninyo? Ayun, first client, alam ko bago mag-pandemic, ka-churchmate namin nga. Trinay ko lang kasi nga may camera ako eh. Tapos, gusto nila magkaroon ng photo. Yun. Trinay ko. And parang nag-umpisa sa lahat ng taga-church yung client ko. Nung pandemic, ang client ko, nanay ko. Siya yung pinipicturean ko. Pinopost ko. Pinopost ko dun sa sa Facebook during pandemic. Yun yung nagiging portfolio ko. Wala pang RDC, yung mismong pangalan ko lang. Pangalan. Personal Facebook. Profile po yun. Tapos yun, may mga nakakita. Ganun naman. Pagkatapos ng pandemic, picturean nyo, gayon, dun na nag-start. Oh. Tapos pala,
wag kang mahiya kung ano yung ano. Dati kasi parang lagi kong tinitingnan yung mga tao sa paligid na baka pag-post ako ng post, maging dating mayabang ako. May ganun akong isip na ano. Pero hindi. Kasi ano mo yun, work mo na yun. Progress mo yun. Post ka ng post kung ano yung achievement mo. Hindi ka nagmamalaki. Kasi minamarket mo yung sarili. Ganun siya. Market mo yung sarili mo, post ka lang ng post. Saka lalo na ang realidad ng mga business ngayon is social media na yung platform talaga kung saan sila makakakuha, ng client, kung saan sila makakakuha ng connection, etc. So yun. Doon ka. Grabe. So tag dito ang first client is mga ka-churchmate. Yung unang-una, wedding. Same wedding. Pero ang pinagkaiba lang is ang gamit ko is Nikon Coolpix. Hindi kasi siya hindi kasi siya nasa DSLR. Hindi din siya nasa mirrorless. Yung mga point and shoot, mga ganun siya. Interchangeable lens eh. Oo, hindi siya interchangeable. So, nakakatuwa yung unang nagtiwala sa amin nun. Pero goods naman. Tsaka, napakasaya pag sir, yung, di ba, post ka lang ng post, tapos, hanggang ngayon, tapos may kita mo yung mga gawa mo dati. Babalikan mo yun, tapos, ayun yung reference mo. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam ko, Ricky, nung kapag titingnan mo yung mga dati mong gawa. Cringe na na pakiramdam na dahil nga, tumaas na rin yung tingin mo dun sa tumaas na yung reference mo, medyo ginawa ko ba talaga to? Yung ganong part. Tumatas yung standard sa photography. Parang minsan nga ayoko nang i-share yun yung ganon. Pero doon nagmula Doon nagmula di ba? Kung ano yung shoot mo nun Ano yun? Nostalgia, cringe, saka proud sa progress. Oo, yun. Yun yung halo-halong emotion. Yun yung mixed emotion mo doon. Parang may cringe ka, tapos, ito pala yung unang-una. Tapos, magiging proud ka na. Yeah. Ito na yung ngayon. Malayo pa, pero malayo na yung naano mo na. Sir, yeah. Pero may tanong lang ako. Kasi, RDC photography, parang yan yung peak ng mga, yan yung peak na dream ng mga freelance photographer or videographer tulad natin. Di ba? So, ang tanong ko is, ano yung pakiramdam na nandun ka na? Oo. What is, ano ba yung nasa top? Kasi may sinasabi yung iba na there's nothing in the top. Parang di naman masaya, di naman Kasi tayo, Mark, di ba? Kapag may client, pag may nag-post na looking for photographer, mabilis. Sige, go! Ito yung portfolio ko, ito yung mga gawa ko, passwords ko, ito yung rate ko. Ganun ka agad palong-palo kami. Pero, ano nga ba yung nandun sa peak na yun? Kahit pa paano. Kung hindi, siguro yun nga, thank you sa mga nag-appreciate sa RDC. Yeah. Ako talaga hindi ko pa nakikita. Kung sa mga inyo, yun, natutuwa ako kasi nakikita nyo na gano'n. Sa akin talaga, ang layo pa. Gano'n. Pero nakita mo yung progress. Yeah. Pero kung nasaan kami ng RDC ngayon, masaya. Kasi ang layo na ng buhay mo Kagaya nun, ng mga estudyante, kasi puro estudyante din yung mga nakakasama ko. Kahit pa paano, gamit nila, talagang grabe. Parang hindi mabibili ng mga pangkaraniwang estudyante. Kunyari, yung mga laptop na high-end talaga, bilhin mo, nakakabili sila ng worth 140. Wow. Grabe. GG. Pero dati, ang laptop nun pang school niya. Pero dahil pinerso niya yan, kakabili niya lang. Bumili din ng motor ulit. Yung mga ganun, mga pleasure mo. Ganun. Yung mga dating hindi mo nabibili mo. Yun yung isa sa kasiyahan. And, yun, yung mga gamit, mga ganyan. And yun, kung nasaan man kami ngayon, masaya kasi ang layo na sa dating naming buhay. Wow. Biruin mo, walang naniniwala sa akin dati. Yun yung pinaka nun. Mahirap kasing
sabagay, mahirap namang maniwala sa'yo kung wala ka pang napapatunayan. Pero may vision na ako na ito, malaki yung potential. Oo. Ultimo yung coordinator, sa hosting, marami na akong pinagsasabihan sa loob, mga kakilala ko. And merong mga ilang nagtiwala. Ngayon, nandun na sila sa industry na yun. Wow. Parang ganun. At natuwa ko kasi kung ano yung na-vision ko nun, sakto pala. Na dito rin ako nakarating. Hindi nagkamali kung ano yung ini-impress sa akin. Ganun. Grabe. Solid. So, grabe na, Mark, sana maabot natin yung yung ganyang level din soon. Ayun talaga yung pangarap na marating Oo, din. legit. Okay, back to the topic kung saan nakalimutan na natin kung ano yung topic natin. Napasarap yung kain eh. Pero sige, move on na tayo sa ating next question. Pero, ayan, so what are some of the biggest changes you've seen in the photography industry since you started? Ano yung mga nakita mong pagkakaiba nung yung industry dati sa photography tapos industry ngayon? So, nakaka-curious din yun kasi, 'di ba? Tayo alam natin yung galawan ngayon. Pero ano yung galawan dati na wala ngayon or ano yung galawan ngayon na wala dati? Siguro hindi pa naman ako ganun katagal dun sa photography. Parang ilang years parang din naman kasi yung RDC. Pero nag-start kasi ako na lightman ako. Yun yung medyo matagal. Ang pinagkaiba nun, yung lights dati ng photography, di saksak. And malalaki talaga. Yun yung buhat-buhat mo na light. Kaya ka lightman dati, hahawakan mo talaga siya. Lalo na sa simbahan. Tao talaga yung Tao kailangan. talaga yun. Walang stand, ganun. Kasi isusunod mo eh. And hindi ganun kalakas yung Tsaka kailangan may bantay kasi may wire. Ngayon kasi yung lightman, pwede mo nang i-standby yung mga ilaw doon. Yun yung isa sa sa pinagkaiba. Bukod dun sa gamit, yun. And sa the way nyo mag-edit, malayo na. Yun yung isa sa malayo na pinagkaiba. Yun, halos, yun lang naman. Yung mga nakita ko, more on gamit, ganun. Bumalik din kasi dati yung way, kunyari, yung mga blurred nga dati, hindi uso eh. Legit. Di ba? Pero ngayon, yun yung creative. Oo. Yung ngayon na ginaganon, may motion blur. Dati pagkakamali yun eh. Alam ko dati pagkakamali yun eh. Kasi, ayun, kasi pag naggaganong kami. Pero ganda, no? Man, ano ba yan? Ba't yung picture mo, medyo puwet ka yata. Tulog ka susunod Ayun. Pero ngayon, style na eh. Style na. Yun, isa sa yun. Na-appreciate na yung mga ganun. Pagkakamali noon, style na ngayon. Style na ngayon. Mark, ginagawa mo ba yan? Yung mga shutter drag na. Oo. Yan, ganun. Di ko siya hilig eh. Oo, di mo siya forte. Ayun si Andre, baka ginagawa. Ginagawa niya yung mga creative shots sa mga Ako lalo na hindi, pag after hindi party. Nun. Pag prenup lang siya. Oo. Or pag may ilaw, doon lang ako nag-shutter drag. Pag kasi pag event mismo na siya eh. Pag doon, point and shoot na siya eh. Kasi hindi mo na wait lang, magsiset up pa kami ng lights. Hindi. Wait lang, papasok yung bright white lang. Papasok muna yung yung lightsman natin. Susundan, okay. Tapos 1, 2, 3, action. Walang ganun doon eh. Di ba walang ganun sa walang ganun. Kumbaga tayo yung mag-a-adjust sa mga videographer, mga photographer. Tayo yung mag-a-adjust eh. So, kaya more on pre-nap, pre-debut. Oo. Pre-birthday shoot yung magagawa. Oo. Yung mga creative shot na yung mga masalimuot yung setup nun eh. Kahit ako hindi ko pa gano gamay yung ganun. Tinatry ko lang siya. Minsan. Yeah. Yun naman. Okay. So, proceed tayo sa next question, bro. How do you stay up to date with the latest trend tsaka yung mga technology sa photography? Ayun nga, kasi marami ng style na nabubungay. Lalo na sa power intro. Ang daming style na... Tsaka ang dami nang naglabasan ng mga technologies. Kaya yung sinabi niyo, sir, dati yung ilaw kailangan dala-dala talaga. Ngayon may mga built-in battery na yung mga ilaw na iba eh.
Ang nakakatakot ngayon yung AI no? Hmm. Oo, yun sa part na yun kasi may mga nakakilala ako na sa AI na sila nag-edit. Yan ba yung Lumino AI? Oo, yun. Oh, yung basta yung parang Lightroom siya pero AI version. Okay. So, mas mapapadali. Pero sa ngayon, dun pa din ako sa yung isip nung Sa Lightroom. nung editor mismo. Hmm. Ganon. Kung mo mapapadali yung buhay na ganon. Pero walang emosyon kasi dun sa may AI. Yeah. Walang walang touch ng Oo. human. Oo. Di kagaya ng editor. Alam niya yung Emosyon. boses ng babae, ganon. So, alam niya kung saan ipapasok. Hmm. Yun. Wait Yun. lang, ang tinutukoy niyo po na AI is sa video? Video. Sa video? Ngayon ko lang na-encounter yun. Oo, kasi nakita kami nung nakaraan ng friend ko na videographer sa Iloilo. Galing Iloilo, nagkita kami. Pinahita niya sa akin. Nag-shoot siya, then in-AI niya. Paano yun? Kung ganda. Sinalpak lang? I mean, ito yung mga clips, 60 clips. Tapos, drop. Oo, ang ginawa niya, nag-Tagalog at translate niya into English, inilagay niya dun sa sa AI app. Tapos yung boses nung... Yun na. Yun Ayun na na yun. gagawa, oo. So, kung ano yung nakalagay doon, kunyari, ito yung kwento, yun, bubuin. Ngayon ko lang na yun. Grabe. Oh my gosh. Okay guys. PM. PM is the key. PM is the key guys. Pero, Grabe. meron ng parang competitor. Meron. Kasi, Meron. coming from yun, nagandahan ka dun sa outcome na yun. Pre, mawawala ng trabaho mga paano yung mga editor, freelancer na tulad natin? Meron. Grabe. Sabi ko, Oo. kaya nakakapag-shoot edit eh. Same day. Mm. Same day. Okay, okay. Lapag lang ng Oo. clips, pasok doon, tapos kung ano yung gusto niya, nyari, kunento niya, etong pangyayari na to, ganito, ganyan. So, hindi kasi tatanggap yung AI ng Tagalog, na-translate niya muna sa English, pasok doon, then yun, buo ang kwento. Ooh. Ganon. Video. Akala ko kasi kanina, photo. Sa photo Oo. kasi alam ko eh. Pero sa video, Video. first time ko maka-encounter Meron. or Oo. masabi ng ganun. Videographer yun. Oh, Nakita ko. pero ask ko lang. So, so hindi kayo pabor? Pabor? Hindi kayo pabor dun sa dun sa ganong method? Papatayin yung sa ngayon, hindi. Mm. Ganon. Kasi alam ko yung skills ng mga editor eh. Kung paano sila namuhunan, pinag-aralan, ganon. Mm. Yung story building pa lang. Oo, yun naman ang hindi makukuha talaga. Oo. Yung story nung nung mismong event. Oo. Hindi natin alam. Yeah, let's see. Grabe. Pero ayun. Pero is it para sa inyo para sa iyo, quiz. Is it ba parang threat or is it a parang hindi threat? Ano siya? Mas ko, yung ang tawag doon. Hindi ako na-threat eh, mas na-challenge ako. Na mas galingan. Talunin niyang mga robot. Yeah, alright. Let's go mga artists. Let's go creatives. Kaya mas kaya natin 'yon. I-excel pa natin yung. Yep. Hindi siya threat ganun. Mas na-excite lang ako sa mga susunod na mangyayari. Kung umuso man 'yon, nakakasabay pa rin tayo. Alright. Yun sa part na 'yon. Ganun. Yeah. Men, anong take mo dun? Kasi tayo nasa Sa photo kasi, ngayon, medyo nagagandaan ako sa din ng AI. Yung ibang part lang, pero hindi lang. Kasi lalo na yung mga remove background. Kasi minsan may mga client na mag-shoot kayo sa location na matao talaga. Kasi kulang yung budget para doon. Tapos yun, recently lang ako nakapag-subscribe sa talaga, Adobe Lightroom. Oy, shout out. Thank you, photography. Word ko na ngayon yun. Hey. Dati puro lang talaga eh. Yung Cracker. pag-crack lang, walang AI eh. Yeah. Pero nung natetesting ko yung remove background, napakagaling ng AI eh. Tapos mamimili ka kung ano yung gusto mong no? Ang galing eh. Yun Malaking tulong siya. Yun dyan sa ganyan, mga tool
Go, pabor ako dyan. Goods ako dyan. Pabor ako. Kasi, Sa mga ganun lang. Pero yung pagdating sa kabuuhan ng... Lahat, as in lahat. Oo, yan ang ayoko din. we're on the same team. Let's go, team. Yun. Let's go. Yung kabuuan na parang ipapagawa mo na sa kanya lahat. Kiss. Ayun ang ayoko din. Big no-no. Pero yan, ganyan kasi gumagawa din ako nung ganun eh. Tinuruan din ako kung paano mag-remove. Lalo na sa cellphone, sa cellphone yun, pwedeng mag-edit dun eh. Pinadali nila yung trabaho talaga. Legit. Pero yung hindi nila mapapalitan yung gawa ng tao talaga. Yan ang katotohanan dyan. Kasi pagdating sa ganun, may sariling style yung tao eh. Tapos ina-apply niya lang doon sa artwork niya. Magagandahan sila dun sa AI. Sa AI pero yun. Iba pa din yung may puso Yun. dun sa gagawin. Yung yung human touch. Yung hindi pala human touch. Artistic touch. Artistic. Kasi, yung emotion nun eh. Napakahalaga nun, lalo na wedding, birthdays. Di yan pwedeng i-retake eh. So tayo, mga nasa industry na yun, responsibility natin na ma-capture yung emotion nun. Yun ang Yung mismong vibes nung kung gaano siya ka-sentimental yung memory nun. Yeah. So speaking of memories, pagiging sentimental, ano yung mga memorable or rewarding experience you've had as a professional photographer? Sa event? Ganun. Sa mga event. Pwede din sa event, pwede din sa mga post-production types, sa mga ganun. Mga remarkable. Remarkable. Binigyan kami ng lechon ng client. Wait lang, separate from... sa TF. Oo. Separate yun. Pauwi na kami. Yes. Dalang lechon. Kinontent ko yun eh. Oo. Yes. Lechon binigyan kayo. Legit. Pinagati-hatian namin sa bahay. Siya ang chop-chop nun. Oo. Yun, mga ganon. Madali naman nakapasiyahin eh. Bigyan kami ng kung ano mang love gift, ganon, bukod sa TF namin. Yan. Dun, masaya na kami. Pinaka-memorable kasi parang wala pa nakikita nun. Lechon. Hindi sa'yo, hindi lang siya yung yung from the reception, di ba? Parang nahiya pa nga kami. May dalang lechon palabas sa reception na pakakalain. Ninakaw namin. Kumukuha ng video, no? Tapos kinuha yung lechon eh. Lipit sa gimbal. Teka lang binigay sa amin to Tapos, mas rewarding din yung client mo naging kaibigan. Hindi natapos doon na naging isang trabaho lang talaga. Naging kaibigan mo talaga. Meron nga kinuha pa o ninong eh. Libre na tuloy sila. Ayos. Ayos yun Okay guys, sa mga future clients, kunin nyo ninong. Parang may libre kayong wala na yung trabaho eh. Wala na yung trabaho. Grabe. Nagkaroon pa ng life hacks no? Oo, life hacks yun. Kunin ninong yung mga yung mga photographer. Videographer. Libre na. Yeah. Grabe yung lechon. Ikaw, Mark, may mga remarkable ka ba? Parang memorable experience ka nun? Sa akin yung first event ko talaga nung tapos hanggang ngayon, nakakausap pa nila ako. Nagkaroon na lang sila ng baby, sabi nila. Kukunin ka po ulit naming photographer. Ganun. Ang sarap sa... Ayos. Yung nagtiwala na sila, tapos gusto pa nila magtiwala ulit. Yun, thank you po sa first client ko. Ayun na. Sarap ng feeling na gano'n. Shoutout din sa first client ko, sila, pangalan nito. Sa San Joaquin family. Alam ko, San Joaquin yung apelido nun. Pero yun, shoutout, salamat sa pagtitiwala sa inyo. Woo! So yun, grabe. Pero, may iba tayo kasi, sa inyo ba, kasi kayo, mas seasoned kayo dyan, mas babad kayo dyan. Ako napunta ako sa post-production multimedia arts Pero nakaka-experience din ba kayo nung parang creative block? Yung parang sa araw na to parang wala akong ganang mag-shoot Sabaw tawag. Yun, sabaw. Sasabaw. Pare sabaw ka ngayon Ay, oo. Totoo. Saluhan. Yun yung importante ulit ng team. Kasi, anyari, meron talagang gising mo. Iba yung gising mo eh.
wala kang maisip kung wala ano, sa hulog. Wala sa hulog. Oo. Sabaw na sabaw ka. Saluhin mo na agad. Yung videographer mo sabaw, saluhin mo. Ako muna, sabay ka sa akin hanggang makuha niya yung rhythm niya. Ganon din naman sa akin. Talagang sasabihin ko, wala ako sa mood. Yan, ito, ganyan. Ikaw muna. Oo, parang hindi ako, sabaw ako ngayon. Ikaw muna, ano yan, ganon. Tumirada nung ganyan. Tapos hanggang yun, makuha na ulit. Sumigla ka, nakapagkape ka na. Okay na ulit. So, teamwork plus hinga ka lang. Hinga lang, oo. Tapos, ano mo ulit. Hindi pala siya yung ano, parang mapipilit o malalabanan. Papangit. Ano mo? Papangit kasi dun siguro papasok yung term na pilit. Pilit. Tirang bahala na yung magiging shot mo. Tirang bahala na yun. Hinga muna, hinga. Okay, so sa mga nanonood sa atin ngayon, sa mga creatives dyan, pag nakaranas kayo ng creative block, hinga. Tapos, teamwork. Teamwork. Oo, teamwork. Napakahalaga talaga. Lalo na sa mga, ano dyan, mga shooter na, mga may team talaga. So, yun. Lalo na noong December, kasi halos araw-araw yung event. Legit. Pag December, di mo na makakausap yung mga photographer, videographer. Ano na yun, fully booked na yun. Lalo na kung full time niya talaga. Parang, kunyari, 5 days wedding. Imposibleng, hindi ka umulit eh. Dati kasi, parang, 2 wedding sa isang linggo, may bago kang maiisip. Pero yung 1 week for wedding, masasabaw ka talaga. Kasi parang pangit pag inulit mo yung shot mo mauubusan ka. Yun, mauubusan ang bala. Doon papasok yung mga katim mo na kanya-kanyang kanya-kanyang saluhan na yun. Pero ako kasi, Mark, Kuya Ricky, kasi meron akong mindset nung manakaran. Kung seseryosohin ko yung photography, videography business, siguro hindi ako makakapag-Pasko. Or hindi ako makakapag-January. I mean New Year, makakapag-New Year. Makakapag-celebrate ako ng Pasko saka New Year. Siguro mga January 10 or 12 na. Kasi, ang naisip ko nun is, December and January, peak yan ng mga event. Totoo ba yun, Kuis? Totoo. Ganon. Pero hindi, meron din talagang kumukuha. Ang madalang January 1. Kasi baka masabugan yung camera eh. Oo. Pero 25 may kumukuha pa. Oo. Ganun. Talagang alam mo na sa sarili mo na ihanda mo na yung physical mo. Kasi puyat, pagod, nandun lahat sa event ng December. Biyahe, ganun. Kaya tama yun. Minsan tulog ka na sa Pasko or may event ka ng Pasko. Ganun naman. Bawi ka na lang. Mga January 10 ka na lang mag-celebrate. 3 Kings ka naman. Yan na. Tapos, ako lang na-observe ko lang to Kasi di ko naman talaga na-pursue yung sa photography, videography. Napunta ako sa multimedia arts. Ang dollar niyan, December, January. Tapos mga January 10 to 30, medyo tatamlayan konti. Tama. February, papatok na naman kasi love month. Yun. Yan. Tapos, March, graduation. Yan. May, June, hindi ko na alam yun. Yung ID siguro, ID, yung mga yan. Mahalaga din. May school din na hawak. Sa naman, sa summer, ang marami dyan prenup sa dagat. Okay. Sinasabay nila yung outing nila sa prenup. Okay. So, dun nakakalibre ng swimming. Yun. Nakakalibre ng gala. Shooter ka na. Kumita ka na. Photographer ka na. Libre pa lahat ng pagka-enjoy ka pa. Ayos yun. Excited kami dyan kasi dun sila nagpapaano ng... Sinasuggest din namin yun. Yes. Ma'am, baka magsiswimming kayo. Ganito, ganyan. Yun, sabay na natin. Ayos. Nakalibre pa kayo ng dagat no? Hey, let's go. Let's go. Pero, proceed tayo sa next question. Kasi baka mamaya makaplano na tayo ng outing natin yan. Yun. Tara, outing tayo. Tigil na natin tong podcast na to. Tara na. Here we go. Next question tayo. What are your future goals para sa photography business?
Future goals. Ano Magkaroon kaya? ng branch. Oh, Mm-mm. let's go! Talagang pag hindi na sila pupunta doon sa amin, meron na dito sa Oo. San Jose, ganito, ganyan. Yun. Magkaroon ng branch. Saan po ba yung location ng branch nyo ngayon? Ayun, sa Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Yeah. Waste Toy Domain. Kasi bentahan din ng laruan doon sa amin, mga action figure. So, i-waste nyo lang yun. Toy Domain, doon mismo yung office namin. Alright. Mm. So, Ganun. puntahan nyo goal. na. Magkaroon ng branch. Yan. Yeah. Matulungan talaga lahat ng kabataan doon sa amin. Yun yung gusto ko. Makuha sila rin na yung mga mamahala doon. Ayos. Kababayan! Yung madagato doon eh. Ayun. Doon lang ako sa Green Forbes eh. Okay. Yan. Dito sa amin. Yun sa Looban. Yun lang naman ang ko. Magkaroon ng branch, lumaki talaga. And pinasok. Iba-iba kasi, pinasok ko na nga yung, hindi ko lang naasikaso yung clothing. RDC pa rin yun. Arang real deep change. Uy, ayos, RDC pa rin, pero real deep change. Real Ayos deep change. Parang tunay at malalim na pagbabago. Oo. Tapos, ang pinaka niya, it will start with you. Hindi ko lang nadala yung t-shirt eh. Uy, sayang. Sayang! Sige. Pero, drop na namin dyan yung sa video. Yun, ako ng clothing, para sa, na-inspire din ako na mag-i-start sa'yo yung tunay, tsaka malalim na pagbabago. Hindi mag-i-start sa iba. Sa iyo talaga, magmumula. Yeah. Yun. Ganda ng message ng clothing line na yun. Okay, so, kung interested kayo to buy some clothes, some merch from Quiz RDC, check out nyo na yung mga page down below. And check out nyo na yan. Let's go! Sige. And dyan, proceed tayo, and this will be maybe our last question. Pero, hindi ito yung last natin pagkikita. Kasi malay natin, sa susunod na maging guest natin si Quiz RDC, marami ng branch. Yun. Grabe yun. Tapos, i-content na to nung Reels editor nyo. Solid. Okay. So, ito yung question is, what are you most passionate about photography? Sang aspeto? Ako? Passion? More on, prenup, gano'n. Mas gusto ko siya sa prenup kasi prenup wedding. Mas madali ang debo. Kasi madali yun, pero mas gusto ko yung feeling na nagko-cover ng wedding. Mo yung makikichismis ka na love story. Oo, kasi may mga interview yun eh, di ba? Ganon. Yun, so, prenup nila, ganyan. Makikita mo kung kakaiba. Yung na yun. Yung moment na yun. Yung storya nila. Mas gusto ko yung part na yun. Yeah. Mga wedding and prenups. Yun, mas gusto ko siya. Kasi yung emotion nun, ang taas. Oo. Kesa yung pre-debut. Kung maganda mag-shot ng pre-debut, pero yung less emotion. Sa compare sa wedding. Oo, kasi intimate. Yun eh. Nila magtawa. Tawag dun? Parang banal na seremonya yan eh. Di ba? Pagiging isa nung dalawang tao. Tama. Yun. Pinakamahalaga. Yun lang naman. Yeah. So, kung ikakasal ka na ba, kunin nyo na si Quiz RDC. Maluwag pa ang schedule. Yeah, pero sige. Grabe yung Oo nga, kasi ang challenging din nun na i-capture mo yung isang wedding. Yung event na yun, yung moment, yung pag darating na yung bride, Totoo. yung ano ba yung term? Bridal march. Bridal march. Yan, yung bridal march. Yung kiss. Oo, pag nag-bridal march, tuto ka na, pag nakakuha ka ng maganda doon, lipat mo na yung camera mo doon sa groom. Kasi umiyak na yun. Bridal march, nakuha ka maganda, pag lipat mo sa groom, umiyak na yun. Yun, capture mo. O kaya yung emotion na kahit, yung ngiti, kahit yung, grabe. Mahalaga. Parang nag-storytelling ka lang din doon sa photo. Yeah. Mahalaga. Woo! So, well, that
concludes our Q&A session. So thank you guys for your insightful answers. I hope this has been informative and enjoyable for the audience out there. So hit that like, hit that follow, and check nyo na yung mga pages of our guests. And now that we are reaching our closure, I would like to ask you, Quiz Ricky, what is your final advice to those people who are just starting in sa career nila? Yun, it will start with you. Sa'yo mag-uumpisa yun. Lakihan mo yung pangarap mo, huwag kang matakot. And kung wala sa ngayon, parang walang sumusuporta sa'yo. Suportahan mo yung sarili mo. Abutin mo talaga. Walang imposible. Yeah. Tapos, kahit yung part na nawawalan ka ng pag-asa, tuloy mo lang. Abutin mo ng abutin. Grind lang. Yeah. Walang imposible talaga. And especially, pag-pray mo. Yeah. Yan ang tumulong sa akin. Pinag-pray ko lahat na maging maayos. And above all else. Yun lang. Yes, sir. Okay. So, narinig niyo na yung mga advice ni Quiz Ricky. So, okay, I would also like to thank you talaga. Thank you for our special guest, Sir Ricky, aka RDC Photography. So, it's time to know where can our listener find more of your work. So, pwede nyo dito, sir, sabihin nyo yung mga social handles nyo, yung page, etc. Okay. Ngayon na. Yeah. Ayun. So, paki-follow yung aming page. Yan, RDC Photography. Yan. Kulay dilaw yung logo nun. Kasi marami, di ba? Baka iba yung ma-like nila eh. RDC Photography. And meron po aming office sa Loma de Gato, Looban 2, Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Sa Waze Toy Domain. Doon mismo yung sa amin. And ayan, paki-support din yung RDC Clothing, Real Deep Change. And ayan, meron pa kaming konting doon, stock. And maglalabas ulit kami ng panibagong design. Yes, sir. And yun lang, soon, may bago about coffee, Real Deep Coffee ata yun. Ganun, yun pa mga next. Uy, coffee shop. Coffee shop. Oh my gosh. Pati chicken, lahat na. Oh. Pero coffee shop, gusto ko. Yun. Ayos. Let's go. Yun. Pagkatapos ng clothing, workout na namin nung kasama ko din sa photography yung coffee shop. Nawa, Jesus name. Yeah. Let's go! Parang magiging coffee shop tas studio. Uy! Ganun ba? Yan. Tapos may nandun din yung clothing, ganun. Yun yung mga... Okay. Shop na, Abang-abang, men! Bibili ka damit, tapos kakape ka, papapicture ka. Sa mga... Yun, isa din sa gusto kong ma-achieve nga yun. Nawa. Grabe, let's go, man. Parang magiging tambayan yun ng mga photographer, videographer, man. Kung sakali. Yun, ganun. Yun. Gusto ko ring mangyari. Ang lupit nun kasi, di ba? Nakapagkape ka na, nandun pa yung hobby mo mismo. Kumita pa kami. Kumita pa si Kuya Ricky. Ayun yung pinakamasaya. Ayun ang pinakamasaya. Nasuportahan nyo pa yung fellow photographer natin. Yeah, yan. So, let's go! So, support nyo na yung mga danrap ni Kuya Ricky down below. So, if you want to support us individually, you can follow us on our socials down below. Kaya, ayan, click nyo na yan, mga yan. And to support the Creatives Podcast and Prisma Creatives, or if you want to see more of what we do, please follow us on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. So, be sure to like and share to stay updated on our latest episode. So, before tayo mag-end, kunin niya ang Creatives merch from my bag. Nandyan sa bag. Ayan, pakikuha na lang. Ayan siya. So, ito nga pala ang aming exclusive shirt for sa mga guests namin. So, as our token of gratitude, maraming salamat for being our guest right now. So, yun, brought to you by Chadi del Rosario. Ayan, ang Creatives Podcast exclusive shirt for our guest. So, maraming salamat talaga kay Ricky sa pagiging guest namin today. Thank you. Yes, sir. So, we would greatly appreciate your interaction as it would help us reach our fellow creatives. Anyways,
This has been the Creatives, With Prisma Creatives, starting a creative revolution. together we create, together we rise. We are Are creatives. creatives. Let's go! Woo!